Kung baga sa kanta ni Neil Sedaka, my world is getting smaller every day. Yan po ang pakiramdam ng mga senador natin. Lalo na yung mga gustong ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bakit kanyo? Nauubusan na po sila ng kakampi. Dahil halos nagkakaisa po ang mga Pilipino. Kahit na anong kulay pa siya. Pinklawan, dilawan, anti-BBM, pro-BBM, and what have you. Iisa po ang kanilang sigaw. Ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naimbag na aldaw kenyayo aming kakamsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Dahil kung papansinin niyo po, iba't ibang personalidad na po ang naglalabas ng kanilang mga statements na inuudyokan, pinapakiusapan, inuutusan ang Senado na simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. At ito naman po ay hindi para i-convict kagad si Sara, kundi ang mapakinggan ng taong bayan. Kung totoo ba yung mga aligasyon, kung totoo ba yung mga inaakusa, at gusto rin nilang marinig kung ano ang side ni Sara Duterte, kung paano nila didepensahan yung mga ibinabatong akusasyon laban kay Sara Duterte. Hindi nga ba't a couple of days ago, naglabas ng statement ang UP, ang Lasal, ang San Beda, at ngayon naman, ang Ateneo de Manila. Sabi po dito sa balita, Ateneo sa Senado, gawin ang tama, simulan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Naglabas ng matapang na pahayag ang Ateneo School of Government ngayong June 7. Nananawagan sila sa Senado na tuparin ang tungkulin nito sa saligang batas at ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng Ateneo, kung hindi itutuloy ang trial, para na rin itong pagtatakip sa mga isyong ibinato laban sa Vice President. Hindi raw ito simpleng usapin ng politika. Tungkulin ito ng Senado para tiyakin na may pananagutan ang mga halal na opisyal. Ang impeachment ay proseso ng hustisya, hindi ng paninira. Paalala nila, ang mga senador ay lingkod bayan, hindi tagapagtanggol ng iisang tao. Dapat silang tumindig para sa katotohanan, integridad at interes ng bayan. Ito po ang kabuuan ng statement ng Ateneo. Statement of the Ateneo School of Government on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, June 7, 2025. We stand for ethical leadership in public service. We call on the Senate to fulfill its constitutional duty and to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Dispensing the case without the benefit of a trial is a dereliction of duty and a clear attempt to whitewash the accusation raised against a public official. The impeachment process is a sacred duty enshrined in our Constitution. It is the primary mechanism to ensure that our elected officials would remain faithful to their sworn duty to serve the public with dedication, commitment, and most importantly, integrity. We remind our senators that they are public servants and their mandate is based on the people's trust. We pray that they would remain true to what the Senate institution stands for, upholding the Constitution, promoting democratic values, and serving the national interest. Convene the impeachment court now. Hindi na lang po simpleng mamamayan o yung ordinaryong taong bayan ang humihiling sa Senado na ipagpatuloy ang impeachment trial. Huwag daanin sa pagtatakip. Kasi kung ipipilit ninyo na hindi matuloy ang impeachment trial, tanong ng taong bayan, bakit? Ano ang motibo ninyo? Ano ang itinatago ninyo? Kung walang kasalanan, di maganda. Malinis pala ang katauhan ni Sara Duterte. Ngayon, sa pagtatakip nyo yan, lalo tuloy iniisip ng taong bayan na may kasalanan si Sara Duterte. At ngayon nga, from all walks of life, hindi na lang basta yung ordinaryong Pilipino,
kundi ang mga universidad natin, ang mga law experts, ang mga abogado, yung may mga nalalaman sa batas, at kalahati ng mga senador natin ang gustong ituloy ang impeachment trial. Kahit anong kulay mo, kahit na sino ang sinusuportahan mo, mapa-pro-BBM ka, anti-BBM ka, dilawan ka, pinklawan ka, neutral ka, militante ka, iisa na po ang sigaw nila. Huwag harangin ng Senado ang impeachment trial. Ituloy ang impeachment trial. Hindi po nangangahulugan na conviction kagad ang hinihingi ng taong bayan. Magpaliwanag, ituloy, huwag harangin, huwag ibasura because the people has the right to know. Hindi ba alam ng mga senador natin yan? O baka naman meron din silang itinatago na ayaw nilang mabulgar once na magpatuloy ang impeachment trial na yan. Marami na po akong inilabas sa channel ko ngayon ng mga personalidad, mga abogado, mga senador, mga political analyst, mga professor na naglalabas ng kanilang saloobin tungkol sa impeachment case na to. At karamihan po sa kanila ay maka-gobyerno at maka-BBM. Pakinggan naman natin yung taong alam natin na hindi pro-BBM. Ang alam ko itong taong ito ay anti-BBM. Pero sa pagkakataong ito, iisa po ang hangarin nating lahat. Ang makita si Sara Duterte na harapin ang impeachment trial niya. Pakinggan po natin si Ted Filon kung ano naman ang masasabi niya dito sa planong pagbasura ng mga senador natin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, hindi sinasabi nila Ma'am Senator Dela de Lima, Coco Pimentel, o maging nito pong grupo na naglabas po ng manifesto, no? Ito pong individual members of the University of the Philippines College of Law Faculty. Hindi nila sinasabi, baby girl, na guilty si VP Sara. Hindi Tama. po, hindi. Hindi sila sinasabi na totoo ang lahat ng bintang sa kanya. Hindi po. Ang sinasabi lang po nila, sundin natin kung ano po ang nasa saad sa ating konstitusyon tungkol po sa prinsipyo ng accountability of public officials. They higher the position, mas mataas yung antas ng accountability. Kaya nga po, meron pong kung tawagin ay impeachment process. Yun lang ho naman kanilang pakiusap eh. Hindi po ba? Hindi nangangahulugan na guilty na siya. Kasi nga, sinimulan yung proseso, tapusin na naaayon kung ano ba ang nasusulat na hindi naman komplikadong intindihin eh. Ginagawa lang nilang komplikado. At kung convenient sa kanila, gagamitin nila yung provision ng batas. Pag hindi sa kanila convenient, palalabuin nila yung batas. Alam niyo po yun, ito yung nakakainis dito, di ba? Yung dinidribble ka, ginagawa kang tanga. Hindi po ba? Ngayon, patulang lang natin itong 2 punto ho dito sa resolution na ito. Yung sinasabi nga po na de facto, no? Kumbaga, as a matter of fact, dapat dismiss na yan. Kasi unang-una, pinagkaitan nyo ng right to speedy trial yung Vice Presidente. Sinasabi, pinagkaitan daw dahil nga sa 121 total days delayed ito eh. Sabi nga po dito ng UP College of Law Faculty, sino ba may gawa niyan? Kayo naman ang nag-delay niyan eh. Diba? At kami rin po mismo, nung una pa lang sa programang ito, sinasabi na po namin, di ba nung una, ring right to speedy trial, karapatan niya ng Vice Presidente. Kaya nga dapat, forthwith, ang provisyon ng saligang batas. Forthwith, proceed. Shall forthwith proceed. Si Chis Escudero, naging iba kaagad na. Iba ang kanyang interpretasyon. Magtataka ka rin eh. Diba? Talagang ang abogado ko minsan, diba? Nag-iiba ho ng interpretasyon. Depende sa gusto niya. Mawalang galang lang kay Attorney Chis Escudero. Hindi po ba? Mahirap bang intindihin yun? Forthwith, pumunta Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary. Pag sinabing forthwith, is agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Yun naman po maliwanag dito eh. So dito sinasabi po nitong resolution na ito na dahil pinagkaitan nyo ng right to speedy trial. And then, matatapos na ang sesyon ng 19th Congress.
Hindi po ba? Kaya pag ito ay pinatulan mo nga ng mga argumento, sabi nga ni Senator Pimentel, mukhang flawed ang katwiran. Mukhang highly debatable. Anyway, so sinasabi nga ho naman daw na draft pa lang ito at meron pang iba. So ulit, hindi nila maitatanggi na talagang meron silang balak na i-dismiss ito nang wala pong mangyayaring trial. Klaro na po iyon, no? Unfortunately nga, wala naman sa impeachment rules, baby girl. Hindi kagaya po sa mga rules ho sa hukuman na maaari kang magpetisyon para mag-inhibit yung judge dahil nga sa kanyang perceived bias. Kasi po sa mga huwes, sa pangkaraniwan po mga kaso, pag meron lang pong kaisipan o duda na may bias ka, maaari magpetisyon ka agad na mag-inhibit ka eh. Dito po, klaro ng bias pero wala ho sa impeachment rules na dapat sila mismo magsabi, huwag ka na maging judge kasi sinabi mo nang dapat i-dismiss yan eh. Di ba? Unfortunately, because this is again a political process na ginagalang po naman natin. Pero bagamat political process, let the process begin. Nang manood kami at makinig kami. Kasi dito po kapag walang sapat na ebidensya, i-dismiss ninyo ang kaso at ngayon pahiya itong mga congressman na to. Di ba? Pero wag niyo namang katayin agad-agad nang wala pa po nagsisimula. Basically, na proseso. Meron paalala dito basically din po mga kapatid itong mga abogado po diyan sa sa UP College of Law Alam mo pinapaalala nila na during the Estrada impeachment case, in the Estrada impeachment, the non-opening of the second envelope was premised on evidentiary objections regarding relevance and materiality. Naalala ho ninyo, live coverage to tuwing umaga ito Live coverage to. Opo, ANC that time, no? Ang nakatutok dito kasi nga yung channel to, ibang mga channels, depende po kung sino nakasalang doon sa impeachment trial. Talagang live ito. Your Honor, it's immaterial and irrelevant. May mga ganun po mga hirit sila ito po, inaabot ng gabi ito Bubuksan ba natin itong envelope na ito na naglalaman umano ng ebidensya ng prosecution? Opo, ang tindi ng debate dito. Dahil majority, ay nagdesisyon, hindi. Wag buksan. Ganun? Oo. Those who are in favor to open this envelope, say aye. Aye. Ilan sila? Those who are against in the opening of this envelope, say nay. Nay. The nay have it. Yung sabi ni Davide, the no votes have it. Sumayaw-sayaw na yung isang senadora, di ba? Kasi nga, hindi nabuksan, di ba? Sumalangit nawa. Opo. Anong nangyari? Nag-EDSA 2. Ito yung umiyak si Loren Legarda, nagyakapan sila ni former Senator Nene Pimentel. Ito yun. Ito yung pinanonood sa television gabi. At nanonood rin ako. Kasama ko si attorney. Nanonood kami. Ito na yun. Di ba? Dahil majority ayaw. Doon na nagsimula ang pag-iipon ng tao sa EDSA. Ayan. Hindi ba? Pare-pareho lang tayo ng gusto na ituloy nila yung impeachment trial, marinig natin ang side ng magkabila para kung convicted man or acquitted, nalaman po ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung may kasalanan ba si Sara Duterte at kung walang kasalanan si Sara Duterte. So malapit na po ang June 9. Matuloy kaya ang pagtitipon-tipon na magaganap sa harap ng Senado para kalampagin ang ating mga senador. Tandaan po nila, all walks of life na po yan. Wala na pong kulay-kulay, wala ng parti-partido, lahat nagkakaisa para kalampagin ang Senado na umpisahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kayo po, anong masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video.
Diyos ti Agnina.